Welcome back po sa Panahon TV. Time check po muna tayo, 5:30 ng umaga. Ayon po yan sa Philippine Standard Time. Kahit po tayo ay nakakaranas na ng mga pag-ulan, patuloy pa rin po tayo nakabantay sa araw-araw na kondisyon ng level ng tubig dito sa mga pangunahing dam sa bansa. Meron tayong 3 major dam dito sa Luzon na mahigpit nating binabantayan. Ito nga po ay ang Magat Dam, Pantabangan Dam at ang Angat Dam. Unahin nga po natin itong Angat Dam. Ang Angat Dam po ang nagbibigay ng malaking porsyento ng tubig dito po sa Metro Manila. Ganon din sa Bulacan para sa kanilang mga irigasyon. Dito rin kinukuha ang enerhiya para matustusan ang pangangailangan natin sa kuryente. Para po sa ating Angat Dam update, bumaba muli nagkaroon muli ng water deviation dito sa negative 0.35 meters. Yan po ay mula sa 173.34 meters noong June 2 at kahapon nga po, June 3, alas 6 ng umaga, ay nasa 172.99 meters na lamang ito. At kitang-kita nga po natin na napakababa na nyo sa low water level at yan po ay nasa critical level na. At para po maintindihan natin, meron po tayong inihanda rito nga flow ng Angat Dam. Ang tubig po mula dito sa Angat Dam ay bababa po yan papunta dito sa hydroelectric power plant at siya pong nagbibigay ng enerhiya dito po yan sa Luzon Grid. Matapos naman po yan ay dediretso po yan sa dalawa pang dam. Ito pong Bustos Dam at itong Ipo Dam. At dahil nga po ngayon ay nasa critical level ang Angat Dam ay pansamantalang itinigil muna yung supply ng tubig po dito sa Bustos Dam at para po makapag-concentrate muna dito sa Ipo Dam dahil ito po ang nagbibigay ng tubig dito po yan sa Metro Manila kung saan kinukuha natin ang 97% ng water supply sa Metro Manila. Narito naman po ang ilang facts tungkol dito sa Angat Dam. Located po ang Angat Dam sa Norzagaray, Bulacan. Tinatayang nasa 1.05 bilyong galong tubig kada araw ang supply nito sa Metro Manila, ganun din sa mga kalapit na lugar. At dito sa Luzon, Angat Dam po ang pangunahing provider ng kuryente. Habang kasama din sa major dam ang Magat Dam na siya namang pinagkukunan natin ng tubig para po sa palayan sa Isabela at ganoon din sa enerhiya. Sa Magat Dam update natin, makikita rin po natin na bahagyang tumaas po ang level ng tubig dito ng 0.10 meters mula po yan sa 168.20 meters noong June 2, alas 6 po ng umaga. At kahapon nga po sa parehong oras ay nasa 168.30 meters na po ito. At malayo pa naman ito sa low water level nito na 160 meters. Dahilan po yan na mga pag-ulan na nangyari sa area na to kaya nagkaroon ng bahagyang pagtaas po sa level ng tubig dito po sa Magat Dam. Samantala, para naman po sa taniman sa Nueva Ecija, prioridad po ng Pantabangan Dam na suplayan ito ng tubig. At para po sa ating Pantabangan Dam update, bahagya rin pong bumaba yung tubig dito sa negative 0.25 meters mula po sa 182.40 meters ng June 2 at kahapon nga po 6 a.m. po ay nasa 182.15 meters na lamang ito. Ganun pa man, malayo pa rin naman ito sa low water level nito na 171.50 meters. Sa araw-araw na pagbabantay natin dito, nakikita natin na halos decreasing o pababa ang paggalaw ng water elevation. Kaya maging masino po tayo sa paggamit ng tubig. At narito po ang ilan sa mga tips na makakatulong para tayo ay makatipid ng tubig. Kumpunihin po agad yung mga sirang gripo sa bahay. Yan po ay para maiwasan natin yung pag-aaksaya ng tubig. At ugaliin din natin na isara ang gripo habang tayo ay nagsasabon ng kamay o kaya naman ay nagsisipilyo ng ngipin at kapag tayo ay naguhugas ng mga pinagkainan. Gawing tuwing umaga o hapon yung pagdidilig ng inyong mga halaman. Yan po ay para mabawasan natin yung evaporation. At kung kayo naman po ay nagamit ng washing machine sa paglalaba, mas makakabuti kung maramihan ang ilalagay dito para hindi masayang yung tubig na nilalagay po natin sa washing machine. Yan ang mga simpleng pamamaraan para makatulong tayo sa pagtitipid ng tubig. Balik tayo sa ating ulat panahon. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ang forecast temperatures sa bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, sa Baguio City po ay meron tayong 17 to 24 degrees Celsius at asahan din po natin dyan yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At dito naman po sa Tugigaraw, makakaasa tayo sa medyo mataas na temperatura. Yan po ay nasa 26 to 38 degrees Celsius. At asahan din po natin dyan yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Para naman po sa Visayas, asahan natin dito sa Bacolod at Iloilo City, asahan po natin yung 24 to 33 degrees
Celsius, habang dito naman po sa Tacloban, meron po tayong 24 to 32 degrees Celsius. Ganun din po na makakaranas din po tayo dyan ng mga pagulan o pagkidlat pagkulog, pero yan po ay pulo-pulo lamang. At dumako naman po tayo sa Mindanao. Sa Cagayan po, asahan natin ang 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Metro Davao po, medyo mataas din. Yan ay nasa 24 to 32 degrees Celsius. At apektado po nga tayo dyan yung thunderstorm advisory natin kanina. Kaya po asahan natin dyan yung mga mataas na chance ng pag-ulan. At dito naman po sa Zamboanga, asahan naman natin ang 23 to 32 degrees Celsius. Tutok lamang at magbabalik pa po ang Panahon TV.